I think I'm falling in love with you. Saad ni Caleb na mas nagpahina kay Elena. Napakapit pa siya sa damit ni Caleb at hindi niya alam kung dapat bang paniwalaan niya yun o hindi. Caleb, bakit mo sinasabi to? Lasing ka lang. Naiiyak na tura ni Elena pero umiling-iling si Caleb. Sana oo nga, Elena. Sana lasing na lang ako para hindi ako nahihibang na ganito. Para mapigilan ko pang nararamdaman ko. Kasi yun ang tama, hindi ba? I have a boyfriend and I'm gay. Pero hindi ko alam bakit ganitong nararamdaman ko sa'yo. Lalo na sa tuwing nalulungkot ako. You're always there, Elena, para pasiyahin ako. Hindi ko maintindihan, Caleb. Saad ni Elena sabay punas ng mga luha sa kanyang pisngi. Matulog ka na lang, lasing ka lang. Utos ni Elena, ayaw niya kasing umasa sa mga sinasabi ni Caleb. Takot siyang masaktan at maiwan. Subalit sa dulo ng kanyang isipan at puso, gusto niyang maging masaya. Dahil sa wakas, mahal rin pala siya ng boss niya. Pumunta si Elena sa garden area at nakita niyang nakaupo sa bench si Caleb. Caleb? Pagtawag ni Elena dito at agad namang tumayo si Caleb. Gising ka na pala, nagugutom ka na ba? Nakapagluto na ako. Sambit ni Caleb at dinaanan lang si Elena. Napakagat ng labi si Elena at tiningnan si Caleb na papasok na muli sa loob. Alam niyang parang may nag-iba at nagbago sa boss niya. Sumunod si Elena kay Caleb na ngayon ay inaasikaso ang pagkain niya. Kumain ka na dyan, Elena. Maliligo na ako at kailangan ko na pumunta sa shop. Sambit ni Caleb at iniwan na niya sa kusina si Elena. Gusto mang pigilan ni Elena si Caleb para kausapin ito dahil sa nangyari kagabi, pero hindi yun magawa ni Elena. Para bang may humihila sa kanya na huwag na lamang ungkatin ang nangyaring yun. Hindi na rin nagpaalam sa kanya si Caleb o kahit bilin man lang. Walang sinabi ang boss niya. Tahimik na nakatambay si Elena sa garden area nung biglang sumulpot sa harap niya si Marie. Ang tahimik mo yata, iha. Kahapon yung ngiti mo abot hanggang langit. Pero ngayon ang itsura mo para kang pinagbagsakan ng langit at lupa. Sambit ni Marie. Pilit nang umiti si Elena sa matanda. Si Ate Marie talaga ang hilig magbiro. Nakangusong sambit ni Elena. Tumawa lamang si Marie at tumabi kay Elena. Ano bang problema, iha? Alam kong matanda na ako pero kahit ganun, magaling pa rin ako magpayo. Wala po, Ate Marie. Nag-iisip lang po. Wala nga ba o ayaw mo lang sabihin? Iha, alam kong maling manghimasok sa nararamdaman mo. Pero, may gusto ka ba kay Sir Caleb? Pagtatanong ni Marie sa kanya na nagpahinto kay Elena. Po? Tumawa ng peke si Elena. Ikaw naman, Ate Marie. Fake news. Wala pong ganun. Depensa ni Elena pero napahinto siya sa pagtawa nung makita niyang seryoso si Marie. Iha, hindi ako bulag at malakas ang pakiramdam ko. Alam kong may pagtingin ka kay Sir Caleb. Agad napatingin si Elena sa kaliwat kanan niya. Natatakot kasi siyang may makarinig ng sinabi ni Marie. Huwag ka mag-alala, iha. Tayo lang nandito kaya hindi mo kailangang mangamba dyan. Saad ni Marie na nagpahinga nang maluwag kay Elena. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Marie habang nagsusumamo ang mga mata nito sa matanda. Ate Marie, pwede po bang atin-atin na lang to? Huwag na po sana makarating kay Caleb at Miguel. O kaya po kahit na kanino. Please po. Ayoko lang po sana magkaroon ng issue, Ate Marie. Pakiusap ni Elena. Hindi naman ako ganung tao, iha. At nananahimik ako sa bawat nakikita ko. Pero iha, payo lang ha. Kung ano man ang nararamdaman mo sa kanya, itigil mo na. Sa bandang huli kasi, baka ikaw lang ang masaktan. Alam mo namang pagkatapos mong manganak, aalis ka na dito at iiwan mo na ang dinadala mo. Sinasabi ko to kasi nag-aalala ako sa iyo, iha. Para na rin kitang anak. Sambit ni Marie. Kaya ngayon pa lang dapat matuto ka ng ilayo ang nararamdaman mo kay Sir Caleb. Ayoko makitang masaktan ka ng sobra. Salamat po, Ate Maria. Huwag po kayo mag-alala. Alam ko po ang limitasyon ko kay Sir Caleb. Ayoko ring masaktan at mag-away sila ni Miguel dahil sa akin. Ngumiti na lamang si Elena kay Marie.
Lumipas din ang ilang araw na parang umiiwas na sa kanya si Caleb at hindi niya maiwasang masaktan dahil doon. Patago siyang umiiyak at nasasaktan. Hindi kasi siya sanay na ganun ang trato sa kanya ni Caleb. Hanggang isang araw, naglakas loob si Elenang kumatok sa kwarto ni Caleb. Caleb, pwede ba tayo mag-usap? Kinakabahan na tanong ni Elena. Huminto si Caleb sa pag-outline ng gown sa sketchpad at tiningnan si Elena. Yeah, sure. For what? Balik na tanong ni Caleb. Huminga ng malalim si Elena at sinarado ang pinto ng kwarto ni Caleb. Peke itong ngumiti sa bayuko ng kaniyang ulo. Iniiwasan mo ba ako? Iniiwasan mo ba ako dahil dun sa sinabi mo? O dahil sa paghalik mo sa akin? Nakayukong tanong ni Elena. Hindi kasi siya makatingin ng diretso kay Caleb. Ha? What do you mean? Tinaas na Elena ang kanyang tingin at tumingin sa mga mata ni Caleb. Alam kong iniiwasan mo ako. Ramdam ko, Caleb. Pero hindi ako galit okay lang. Pero sana wag mong iparamdam na parang hangin lang ako. Sambit ni Elena. Kita ni Elena ang konsensyang dumaloy sa mukha ni Caleb. Sige na, good night. Tutulog na ako. Sambit ni Elena. Tangkang lalabas na si Elena nung biglang magsalita si Caleb. Wait, Elena. Sorry. Hindi ko sinasadyang iwasan ka. Naguguluhan lang kasi ako eh. Mali yung sinabi ko at nangyaring yun. Pasensya na, Elena. Sana wag mong lagyan ng meaning. Lasing lang ako noon at kalimutan mo na lang yung mga nasabi ko. Unti-unting nadudurog ang puso ni Elena. Alam naman niya yun talaga ang sasabihin ng boss niya, pero ang sakit pala kapag kay Caleb mismo nang galing. Huminga ng malalim si Elena at ngumiti pa rin ng pilit sa boss niya. Ayaw niya kasing ipakitang nasasaktan siya. Gusto na rin niyang makalabas sa kwarto ni Caleb dahil hinang-hina ang tuhod niya at gusto na rin pumatak ng mga luha niya. Alam ko. Huwag ka mag-alala, wala lang yun. Lasing ka lang. Kaya mo yung sinabi, di ba? Hindi yun big deal sa akin. Pagsisinungaling ni Elena dahil ang totoo, durog na siya. Buti naman. Bumuntong hininga si Caleb na parang guminhawa ang pakiramdam niya. Pasensya na ulit sa nangyari Hindi ko talaga sinasadya. Umalis na si Elena sa kwarto ni Caleb na may mabigat na loob. Pumasok siya sa kwarto niya at doon muling umiyak. Kahit anong gawing pagtahan niya sa kanyang sarili, hindi niya yun magawa. Naalimpungatan si Elena dahil sa paghaplos sa kanyang pisngi at nagulat pa siyang si Caleb ang unang bumungad sa kanya. Sorry, nagising yata kita. Paghingi ng pasensya ni Caleb. Umiyak ka ba kagabi? Tanong sa kanya ni Caleb. Mabilis na umiling-iling si Elena. Hindi Bakit ako iiyak? Peke pang tumawa si Elena pero lumungkot lang ang mga mata ni Caleb. Sorry, Elena. Sorry sa lahat. Bakit ka ba nang hihingi ng sorry? Wala ka namang kasalanan at hindi ako umiyak, okay? Sige na, may gagawin pa ako. Nabubulol na sambit ni Elena. Tatayo na sana si Elena nung hawakan ni Caleb ang kamay niya. Caleb, pupunta ako CR. Mauna ka na sa baba at susunod na lang ako. Dagdag ni Elena pero hindi yun sinunod ni Caleb. Humarap si Caleb kay Elena at hinawakan niya ang kamay ni Elena habang si Elena naman nakakunot lamang ang noo at hindi niya alam ang nangyayari. Kita niya pa ang pagtaas-baba ng Adam's apple ni Caleb. Huminga ng malalim si Caleb at sinalubong nito ang tingin ni Elena. I know this is not right. Until now, naguguluhan pa rin ako, Elena. Pero yung sinabi ko ng gabing yun, totoo yun. Totoo ang nararamdaman ko. At kahit anong pigil ko, hindi ko magawa Pero mali yun, di ba? Mahal ko si Miguel. Sobrang mahal ko siya tapos mahal rin kita. Naguguluhan ako, Elena. Naguguluhan ako sa lahat. Saad ni Caleb at hindi nakapagsalita si Elena na parabang napipi siya at wala nang masabi. Elena, sana hindi mo ako layuan dahil sa sinasabi ko. Sana wag mo akong iwasan o may lang man lang. Dahil sa totoo lang, hindi ko na alam ang gagawin ko. Sorry, pasensya na sa lahat. Sorry kung nagiging stress ako sa'yo.
Pipigilan ko yung nararamdaman ko, promise. Dagdag ni Caleb. Isa-isang pumatak ang luha ni Elena. Mabilis namang yung pinahid ni Caleb. I'm sorry, Elena. I'm sorry. Please, huwag ka nang umiyak. Sambit ni Caleb at pinagdikit niya pa ang mga noo nila ni Elena. Sorry kung naiipit ka ngayon sa ganitong sitwasyon. Sorry ulit sa lahat. Mahal rin kita, Caleb. Mahal rin kita. Saad ni Elena na kinatigil rin ni Caleb. Pero, hindi naman ako umaasang magiging tayo. Irerespeto ko pa rin ang relasyon niya ni Miguel. Unti-unting nilapat ni Caleb ang labi niya sa labi ni Elena. Pinikit na lamang ni Elena ang kaniyang mata at sinabayan ang bawat ritmo sa paghalik ni Caleb. Muli ngang bumalik ang pakikitungo ni Caleb kay Elena at mas naging doble ang pag-aalaga sa kanya ng boss niya. Lalo na sa tuwing wala si Marie. Nakauwi ka na pala. Nagluto na ako ng kakainin natin. Masayang sambit ni Elena at lumapit sa kanya si Caleb upang halikan ang tiyan niya. At napangiti si Elena nung halikan rin siya nito sa labi. Ang sarap talagang umuwi kapag may maalaga ka, misis. Biro ni Caleb at isang hampas ang binigay ni Elena dito. Bolero, at anong misis ka dyan? Hindi nga tayo mag-asawa eh. Natatawang sambit ni Elena at niyakap siya ni Caleb. Oo na po. Tara, kain na tayo. Nagugutom na rin ako eh. Hindi ka ba napapagod? Makakasama sa inyo yan ng kambal. Saad ni Caleb at umiling lang si Elena. Hindi po ako napapagod. Saka kapag napapagod ako, nagpapahinga naman ako eh. Kaya huwag ka mag-alala. Ayos lang ako. At healthy kami ng anak mo. Buti naman. Ayoko lang may mangyari sa inyong masama. Bukas, wala akong pasok. Gala tayo bukas? Nagningning ang mga mata ni Elena. Hindi na kasi siya nakakalabas dahil naging busy rin si Caleb sa trabaho niya. Mabilis na tinango ng 3 beses ni Elena ang ulo niya at napapalakpak pa siya. Oo, gusto ko yan. Ang boring na kasi dito eh. Saan tayo pupunta bukas? Kahit saan. Basta gusto ko mag-enjoy tayo bukas. Saad ni Caleb na kinangiti ni Elena ng malapad. Sa kwarto ni Elena muling natulog si Caleb at hindi mapigilang mapangiti ni Elena habang nakasandal ang ulo niya sa balikat ni Caleb at hawak ni Caleb ang kamay niya at dinadampian ng halik ang buhok niya. Huwag mo akong masyadong sanay ng ganito, Caleb. Baka hanap-hanapin ko na. Nakangusong sambit ni Elena. Bahagya namang natawa si Caleb at sabay pisil ng pisngi ni Elena. Dapat ba bawasan ko ang pagiging clingy ko? Tanong ni Caleb. Hindi, gusto ko nga yun. Pero hanggang kailan tayo ganito? Kapag ba bumalik na si Miguel, hindi ka na ulit ganito? 2 weeks na lang, babalik na siya, diba? Sambit ni Elena na kinatahimik ni Caleb. Umupo si Elena sa kama, tiningnan si Caleb. Kung babalik na si Miguel at hindi ka na ulit magiging ganito sa akin, maiintindihan ko, Caleb. Pero kahit sa 2 linggong natitira, okay lang bang maramdaman ko yung pagmamahal mo sa akin? Kahit 2 weeks lang, okay lang sa akin. Umupo na rin si Caleb sa kama at nginitian si Elena bago dampian ng halik ang labi nito. I'm sorry for everything, Elena. I'm sorry for hurting you. Saad ni Caleb sa gitna ng halikan nila. Kinabukasan maagang nagising sila Caleb at Elena. Plano kasi ni Caleb magbakasyon muna ng 3 araw sa Baguio, kaya hindi mapigilang matuwa ni Elena. Maraming tourist spot sa Baguio. Excited na ako makita yon. Maraming tourist spot sa Baguio, di ba? Excited na ako makita yon. Hindi ka pa ba nakakapunta ng Baguio? Ngumuso si Elena sabay pilig ng kaniyang ulo. Hindi pa eh. Hindi ko pa kasi afford makapunta doon. Eto yung first time kong pupunta sa Baguio, pero nakapunta na naman ako sa ibang lugar. Kaya lang, bilang nga lang sa kamay ko eh. Natatawang wika ni Elena at natawa na lang din si Caleb. Maaga silang bumiyahe papuntang Baguio. Nakapag-reserve na rin si Caleb ng hotel kung saan sila mag-i-stay ni Elena ng 3 araw. Huminto rin sila sa drive-thru para bumili doon ng makakain nila ni Elena. Hindi mapigilan ni Caleb mapangiti habang pinagmamasdan si Elena na tinitingnan ang bawat dinadaanan nila. Para kasing bata si Elena at parang ngayon lang nakalabas sa bahay.
Ang ganda naman ng mga dinadaanan natin dito, Caleb. Malapit na ba tayo sa Baguio? Tanong ni Elena sa kanya. Hindi pa, mga 1 oras pang biyahe. Sagot ni Caleb at napasimangot si Elena. Ang layo naman pala ng Baguio sa Batangas. Sambit ni Elena. Ganun talaga, kaya nga maaga tayo umalis para hindi tayo abutan ng traffic. 3:00 kasi sila ng madaling araw umalis sa kanila, kaya hanggang ngayon na ramdam ni Elena ang antok. Saktong 10:00 nang makarating sila sa hotel kung saan sila mag-i-stay. Si Caleb ang nagayos ng gamit nila habang si Elena nasa balkonahe at tinitingnan ang paligid sa labas. Sumunod doon si Caleb at niyakap niya patalikod si Elena habang hinahaplos ang tiyan ni Elena at pareho nilang tiningnan ang paligid. Sa tingin ko, maganda dito mamayang gabi. Kita mo ang city lights. Nakangiting sambit ni Elena. Tapos ang lamig din, pero akala ko malas South Korea ang lamig, hindi pala. Natatawang dagdag ni Elena. Tiningnan naman ni Caleb si Elena kaya tinaas na Elena ang tingin niya rin kay Caleb. Bakit? Nakarating ka na ba sa South Korea? Pagtatanong ni Caleb. Bagya namang natawa si Elena sabay iling. Hindi pa. Sinabi ko lang eh. Bawal ba mag-imagine? Pagtatanong ni Elena. Oo nga pala. Saan tayo unang pupunta, Caleb? Pagtatanong uli nito. Botanical Garden tayo unang pupunta. Sagot ni Caleb. Oh my gosh, dun tayo unang pupunta? Tuwang tanong ni Elena at kumunot naman ang noo ni Caleb habang hindi inaalis ang ngiti sa kanyang labi. Yeah, why? Nag-search kasi ako kagabi nung natulog ka na. Tinignan ko yung mga tourist spots dito sa Baguio. At yun daw yung isa sa pinakamagandang tourist spot. At gusto kong puntahan yun. Excited na tuloy ako. Saad ni Elena at natawa si Caleb sabay halik sa leeg ni Elena na naging dahilan ba't nakiliti si Elena. Para ka talagang bata, Elena. At ang ganda mo kapag nagiging childish ka. And I like you. Papuri ni Caleb na nagpamula ng pisngi ni Elena. Una nga nilang pinuntahan ang Botanical Garden. Sa entrance pa lang, huminto na sila ni Elena para kumuha ng picture sa may bato na nakaukit ang Baguio Botanical Garden. Naghanap pa sila ng taong kukuha ng picture nila. Ang ganda niyo sa mga pictures, bagay na bagay kayo. Ang laki na ng tiyan ng asawa mo. Sigurado akong kamukha niyo parehas sa magiging anak niyo. Parehas kayong gwapo at maganda. Saad ng matandang kumuha sa kanila ng picture. Pilit na ngumiti si Elena habang si Caleb naman malapad ang ngiti. Ano bang iningiti-ngiti mo dyan? Sita ni Elena kay Caleb. Bagay daw tayo, sabi ng matandang babae. Hindi ka ba kinilig? Pilit tinago ni Elena ang kilig niya. Dahil ang totoo, gusto niyang bigyan ng papremyo ang matanda dahil sa sinabi nito. Pero ayaw niya yung ipakita kay Caleb dahil alam niyang aasarin lang siya nito. Hindi. Bakit ako kikiligin? Pagtatanong ni Elena at peking umirap. Kita ni Elena ang pagbusangot na mukha ni Caleb. Pero hindi na niya yun pinansin dahil natutuwa siya sa tuwing inaasar niya ito. Naglakad na sila, Elena at Caleb, upang pagmasdan ng paligid. Napangiti pa si Elena nung hawakan ni Caleb ang kamay niya at alalayan siya sa paglalakad. Maraming magagandang iba't ibang klaseng halaman, pati na rin matatayog na puno ang meron sa Botanical Garden. Pumunta pa sila sa tulay para doon magpakuha ng litrato. Ang refreshing dito, no? Parang ang saya pumunta dito kapag may problema ka. Saad ni Elena habang tinitingnan ang paligid. Umupo kasi sila ni Caleb dahil naramdaman na rin ni Elena ang pagod sa paglalakad. Yeah, that's why I like this place. Dito kami unang nag-date ni Miguel. Saad ni Caleb na nagpawala ng ngiti ni Elena. Ganun ba? Kaya siguro dito mo unang gusto pumunta. Pinilit ni Elena maging normal ang pagkakasabi niyang nun. Dahil sa totoo lang, parang may sumaksak sa puso niya at bumara sa lalamunan niya. I'm sorry, Elena. Hindi yun ang dahilan bakit ito ang unang pinuntahan natin. Huwag mo sanang masamain. Peking tumawa si Elena at ngumiti kay Caleb at bahagya niya itong hinampas. Ano ka ba? Wala lang sa akin yun, no? Huwag ka mag-alala, hindi big deal yun. Saad ni Elena at hindi niya pa rin tinatanggal ang peking ngiti sa labi niya. Dahil sa totoo lang, nasasaktan siya. Pero wala naman siyang karapatang magreklamo o kahit masaktan man lang.
dahil alam niyang may relasyon ang dalawa at sila ay wala. Hinawakan ni Caleb ang kamay niya at hinalikan niyon ni Caleb. Sorry. Paghingi ulit ng dispensa ni Caleb at umiling lang si Elena. Ano ka ba? Wala nga yun. Okay lang. Sambit ni Elena. Sure ka? Hindi ka galit? Oo naman. At bakit ako magagalit? Okay nga lang, okay? Sinunod naman nilang puntahan ang La Trinidad Strawberry Farm. Maraming turista ang nasa La Trinidad. Para sila mismong kumuha at magpitas ng strawberry. Yun din ang ginawa nila Caleb at Elena. Tig-isa sila ng basket habang pumipitas ng strawberry. Pagkatapos nilang gawin yun, bumili naman sila ng strawberry jam, strawberry ice cream, pati na rin ng taho. Ang sarap talaga dito sa Baguio, Caleb. Gusto ko tuloy dito na lang tumira. Parang ang saya dito tumira, no? Natatawang sambit ni Elena habang tinitingnan ang malawak na strawberry farm plantation. Pwede namang dito ka na tumira. Gusto mo bang dito na lang tumira? Tanong ni Caleb sa kanya, kaya 3 beses napatango ng ulo si Elena. Oo, sasamahan mo ba ako? Tanong ni Elena habang nagpapapi ice. Umiling naman si Caleb at kumunot ang ni Elena. Hindi, iwan kita dito at dadalhin ko yung kambal. Biro ni Caleb na nagpasimangot kay Elena. Di hindi ko iiri ang kambal, sa akin na lang sila. Sad ni Elena at tumawa si Caleb. Just kidding, eto naman hindi ba biro? Sa isang restaurant kumain sila Elena at Caleb. Pagkatapos nilang kumain, dumiretso na sila sa hotel para magpahinga. Nagtimpla muna ng gatas si Caleb para kay Elena. Salamat. Sambit ni Elena at umupo na si Caleb katabi ni Elena. Pareha silang tahimik habang tinitingnan ang glass wall kung saan makikita ang city lights sa Baguio. Nasa balkonahe kasi silang dalawa. Elena, pagbasag ni Caleb sa katahimikan. Mali ba ang ginagawa natin? Pagtatanong ni Caleb. Napahigpit ang hawak ni Elena sa baso. Alam niyang mali ang ginagawa nila ni Caleb. Pero para kay Elena, wala namang masamang maging selfish. Ibabalik niya naman si Caleb kay Miguel. Pero sa ngayon, gusto niyang maramdaman na parang sa kanya si Caleb at ang kambal na nasa sinapupunan niya. Kapag sinabi kong oo, ititigil mo na ba to? Mag-iiba na ba ulit ang trato mo sa akin? Magiging hangin na naman ba ako sa'yo? Pagtatanong ni Elena. Napabuntong hininga si Caleb at tiningnan niya si Elena. Mahal kita, Elena, pero mahal mo rin siya, tama? Pagpapatuloy ni Elena sa sasabihin ni Caleb. Bahagyang natawa si Elena at nilapag niya ang hawak na gatas sa lamesang katabi niya at huminga ng malalim bago nagsalita. Alam kong pagiging selfish tong ginagawa ko. Alam kong sa bandang huli, ako rin naman ang masasaktan. Dahil pagbalik ni Miguel, alam kong sa kanya ka ulit babagsak. Pagkatapos kong mga anak, alam kong kailangan ko na ibigay ang kambal kay Miguel. Pati na rin ikaw. At ako, kailangan kong lumayo. Dahil hindi naman kayo sa akin eh. Dahil kay Miguel kayo. Pero ngayon, kahit ngayon lang sana, Caleb, pwedeng maramdaman na akin kayo. Kahit sa ganitong paraan lang, gusto kong maramdaman sa akin ang kambal na nasa sinapupunan ko. At akin ka lang din. Ibabalik ko naman kayo, pero ngayon pwede bang akin muna kayo? Pakiusap ni Elena kay Caleb. Pinahid ni Caleb ang mga luhang dumadaloy sa pisngi ni Elena. Hinawakan pa ni Elena ang kamay na bumabalot sa kanyang pisngi at hinalikan niya yon. Kinabukasan maagang nag-ayos sila Caleb dahil papunta sila sa Burnham Park. Maraming turista sa park na yon. Wala kasing entrance fee, kaya mas maraming napunta para mamasyal. Karamihan puro pamilya, magkarelasyon o magkabarkada ang napunta doon. Nagrenta sila ng bicycle with sidecar. Si Caleb ang pumapadyak habang si Elena naman ang nasa sidecar. Dahan-dahan lang, Caleb! Sad ni Elena at natawa naman si Caleb. Kawawa naman kami ng kambal, huwag mong bilisan. Kapag ako maaga ng anak, ikaw ang tutuktukan ko. Iritang sabi ni Elena. Napatigil sa pagtawa si Caleb at ngumiti kay Elena. Opo, boss, eto na. Sad ni Caleb at napangiti na lang din si Elena. 1 oras ang renta nila sa bike.
Sinulit nila ang mga nakikita nila sa paligid. Sinunod naman nilang puntahan ang Burnham Lake. Nag-boat riding din sila at kahit natatakot si Elena, mas pinili pa rin niyang matuwa. Natapos din ang 3 araw na pamamalagi nila Elena at Caleb sa Baguio. Habang papasok sila sa loob ng bahay, hindi nila mapigilang magtawanan at inaalala ang mga nagawa nila sa Baguio. Pero napatigil silang dalawa nang marinig ang boses ni Miguel. "Buti naman nakauwi na kayo. 3 araw pala kayo sa Baguio," sambit ni Miguel. Parehas nagulat sila Caleb at Elena. Hindi kasi nila inaasahan ang pagbabalik ni Miguel. Han, kailan ka pa nakauwi?" Kabadong tanong ni Caleb. "Kahapon lang. Natapos na kasi yung trabaho ko sa Paris. At gusto sana kitang surprise." Ngumiti si Miguel at lumapit kay Caleb. Tapos niyakap niya ito. "I miss you, Han. Sorry kung nagtatampo ka sa akin, ha." Sambit ni Miguel at napatingin si Caleb kay Elena, pero umiwas lang ng tingin si Elena. Kumalas sa yakap si Miguel at tiningnan si Elena. "Malaki na ang tiyan mo, Elena. Konti na lang lalabas ng kambal. Thank you, ha." Sambit ni Miguel at niyakap rin niya si Elena. Napalunok si Elena at ramdam niya ang panlalamig ng katawan niya. "Nga pala, may binili akong pasalubong para sa inyo," saad ni Miguel. At naunang pumunta sa sala si Miguel dahil nandun nakalagay ang mga pinamili nito sa Paris. Habang si Caleb at Elena naman, para silang hindi makagalaw parehas. Naiwan si Elena sa bahay. May pupuntahan daw kasi si Caleb at Miguel. Habang nakatambay si Elena sa salas, lumapit sa kanya si Marie. "Sabi ko na sa iyo, Iha. Iwasan mo na si Sir Caleb pero hindi ka nakinig sa akin. Imbis na iwasan mo, pinagpatuloy mo yung nararamdaman mo. Anong gagawin mo ngayon na nakabalik na si Sir Miguel?" Pagtatanong ni Marie. Hindi ko po alam, Ate Marie. Mali po bang gusto ko? Mali bang nararamdaman na kahit papaano mahal rin ako ni Caleb? Pagiging selfish po ba ang ginagawa namin? Huminga ng malalim si Marie. "Maling-mali, Iha. May masasaktan kayo sa ginagawa niyo. Mali ang sumausaw sa relasyon ng iba. Masasaktan ka na nga. Masasaktan rin yung taong karelasyon ni Sir Caleb. Alam kong mahal mo lang si Caleb pero pwede mo pang piliin ng tama. Huwag niyo hayaang magpalamon kayo sa mali." Payo ni Marie kay Elena. Napayakap na lamang si Elena kay Marie at doon unti-unting umiyak. Buong akala niya kasi matutupad yung 2 linggo pa niyang hiniling, pero hindi pala. Dahil lahat ay may hangganan. At ang kasiyahang natamasa niya sa piling ni Caleb ay natapos na. "Elena, we need to talk. Bakit mo ba ako nilalayuan?" Tanong ni Caleb sa kanya nung pumasok si Caleb sa loob ng kwarto niya. Inaayos ni Elena ang unan niya at hindi tumitingin kay Caleb. "Elena naman, kausapin mo naman ako." Pakiusap ni Caleb kaya humarap na si Elena dito. "Para saan pa, Caleb? Wala na tayong dapat pag-usapan." Lumapit si Caleb kay Elena pero lumayo naman si Elena dito. "Pwede ba, Caleb? Itigil na natin to. Habang hindi pa tayo nahuhuli ni Miguel, itigil na natin. Lalayuan na kita. Iiwasan kita. Kaya tulungan mo akong iwasan ka. Piliin mo si Miguel. Pagkatapos ko mga anak, aalis rin ako. Kaya sana hayaan mo na ako sa desisyon ko. Please. Please, Caleb, hayaan mo na ako." Umiiyak na sambit ni Elena. Mas lalong napalayo si Elena kay Caleb nung tumira na rin si Miguel sa bahay ni Caleb. Pinaayos na rin nila Miguel ang nursery room ng kambal. Pink at blue ang design ng nursery room. Dahil 1 buwan na lang manganganak na si Elena. "Elena, nagustuhan mo bang design ng nursery room?" Pagtatanong ni Miguel sa kanya habang nasa loob sila ng nursery room. Pilit nang umiti si Elena at 3 beses niyang tinangong ulo. "Oo, maganda. Siguradong magugustuhan to ng kambal." Saad ni Elena. Napapalakpak naman sa tuwa si Miguel at niyakap niya si Elena. "Thank you talaga, Elena. Ikaw ang dahilan ba't magkakaroon na rin kami ng twins ni Caleb. Thank you sa lahat, ha." Sambit ni Miguel at ngumiti na lamang si Elena. "Elena," tawag ni Caleb kay Elena kaya napahinto sa pagtitimpla ng gatas si Elena. "Bakit?" tanong ni Elena.
Kahit nasa iisang bahay lang sila ni Caleb, pakiramdam ni Elena malayo na sila sa isa't isa ni Caleb. May kailangan ka ba? Pagtatanong ni Elena, pero nagulat siya nung bigla siyang yakapin ni Caleb ng mahigpit. Caleb, nasa taas lang si Miguel. Bitawan mo nga ako. Saad ni Elena habang pinagtatabuyan si Caleb, pero narinig niya ang paghikbi ni Caleb. Tell me, Elena, how can I let you go? Dahil sa totoo lang, hirap na ako sa sitwasyon natin. Para ba akong loko? Mahal ko si Miguel pero mahal rin kita. Parehas kayo ayokong bitawan. Umiiyak na sambit ni Caleb. Napalunok ng laway si Elena habang pinipigilan niyang maluha. Piliin mo si Miguel, yun ang tamang gawin. Piliin mo yung taong una mong minahal. Masaya ako para sa inyo, Caleb. Pero hindi makakaya ng konsensya ko kapag nasaktan si Miguel dahil sa akin. Iwasan na lang natin ang isa't isa. Next month, kabuwanan ko na. At alis na rin ako dito. Lalayo na ako, Caleb. Huwag mong sirain ang relasyon niyo dahil sa akin. Payo ni Elena at kumalas sa pagyakap kay Caleb. Kinuha ni Elena ang gatas na tinimpla niya at tinalikuran na si Caleb. Hindi pa nakakalayo si Elena nung magsalita si Caleb at napahinto sa paglalakad si Elena. Akala ko ba mahal mo din ako? Bakit hindi mo ako ipaglaban? Ba't hindi mo ipaglaban ang nararamdaman mo sa akin? Tanong ni Caleb. Dahan-dahang lumingon si Elena kay Caleb at ngumiti lamang si Elena sa bayuko ng kanyang ulo. Mahal kita. Kaya nga mas gusto kong piliin mo ang tama. At ang tama, yun yung ipagpatuloy mo ang relasyon mo kay Miguel. Dahil mahal mo rin siya, di ba? Alam ko, hindi mo kayang saktan si Miguel. Naguguluhan ka lang. Pero kapag nakaalis na ako dito, baka doon mo ma-realize sa tama ko. At mahal mo pa rin si Miguel kaysa sa akin. Saad ni Elena, kahit ang totoo parang tinutusok ang puso niya ng ilang libong karayom. Gusto niya rin kasing piliin siya ni Miguel, pero alam naman niyang kahibangan lang yun. Dumating rin ang araw ng panganganak ni Elena at ilang araw din siyang nanatili sa hospital. Pero hindi na niya nakita ang kambal. Lumayo si Elena kay Caleb at sa kambal. Apo, ayos ka lang? Pagkatanong ni Lola Puring, habang nakatingin sa malayo si Elena. Ngumiti naman si Elena sa lola niya at tumango lang ito. 1 month na rin ang lumipas. Sila pa rin bang iniisip mo? Usisa ni Lola Puring. Huminga ng malalim si Elena at humarap sa lola niya. Naisip ko lang po, ano bang itsura ng kambal? Gaano na sila kalaki? Naaalagaan ba sila ng maayos? At iniisip mo rin si Caleb, tama ba? Napatingin si Elena sa lola niya at tumango-tango ang ulo. Opo. Kamusta na kaya sila, Lola? Kumusta si Caleb? Tama naman ang ginawa ko, di ba? Ang umalis na walang paalam kasi yun ang tamang gawin. Unti-unting dumaloy ang luha sa pisngi ni Elena. 1 buwan na nga ang nakakalipas pero hanggang ngayon, mahal niya pa rin si Caleb. At gustong-gusto ni Elena ang hawakan ang kambal na dinala niya ng 9 na buwan. Niyakap siya ng lola niya ng mahigpit habang hinahaplos ang likod niya. Makakabangon ka din, Apo. Hayaan mo na kay Miguel sila. Sigurado ako lahat ng nangyari ay may rason, pero sobrang humahanga ako sa katatagan mo at pagpili ng tama. Pero wag mo naman hayaang malugmok ka lang sa isang tabi. Bumangon ka ulit at pagpatuloy mo ang pangarap mo. Payo ni Lola Puring habang pinapatahan si Elena. Sinunod nga ni Elena ang payo ng kanyang lola. Nagpatayo siya ng boutique shop gamit ang perang binigay sa kanya nila Caleb at Miguel. Lumipas na rin ang 4 na taon at wala siyang naging balita kila Caleb at Miguel. Nakilala na rin siya bilang isang magaling na fashion designer. At isang araw habang nag-aayos siya sa shop, ay may 2 batang pumasok sa boutique shop niya. Mama! Sambit ng 2 bata at kinakunot ng noo ni Elena. Napatayo pa ng tuwid si Elena nung yakapin siya ng 2 bata. Mama! Ulit ng batang lalaki. Dito ka lang po pala, Mama. Pilit na tumawa si Elena at umupo ito para mapantayan ng 2 bata. Mga bata, nasan bang mama niyo? Tanong ni Elena. Kayo po! Turo ng 2 bata sa kanya at mas lalong nagsalubong ang kilay ni Elena. Okay, sige. Ganito na lang. Anong pangalan niyo at pangalan ng magulang niyo?
Ako po si Hope. At ako naman po si Angelo, tapos kayo po ang mama namin. Masayang sambit ni Angelo. Nawala ang ngiti ni Elena at tiningnan niyang mabuti ang dalawang batang nasa harap niya. Gusto niyang tanggalin ang tumatakbo sa utak niya pero lahat ng yun nakumpirma nang pumasok si Caleb. Tumakbo ang dalawang bata palapit kay Caleb at napatayo na lang si Elena habang gulat na gulat pa rin. Ang tagal kitang hinanap, Elena. Nandito ka lang pala. Ano bang nangyayari? Nasaan si Miguel? Pagtatanong ni Elena kay Caleb. Pero imbis na sagutin niyo ni Caleb, lumapit sa kanya si Caleb at niyakap siya ng mahigpit. Bakit iniwan mo ako, Elena? Ba't mas pinili mo akong iwan? Bakit mo kami iniwan? Tumatangis na tanong ni Caleb sa kanya. Naguguluhan si Elena sa sinasabi ni Caleb, kaya kumalas siya dito at hinarap niya si Caleb. Hindi kita maintindihan. Ano bang sinasabi mo dyan? Nasaan ba si Miguel? Matagal na kaming wala, Elena. Nagpaubaya na si Miguel. Binigyan niya na rin sa akin ang responsibilidad sa kambal. Alam niya ang tungkol sa atin, Elena. Pero nung pumunta ako sa inyo, wala ka na doon. Hinahanap kita, Elena, kaso hindi ko alam saan ka hahagilapin. Saad ni Caleb. Pero paano? Paano niya nalaman? Paano kayo naghiwalay? Ngumiti sa kanya si Caleb. Sinabi ko sa kanya ang totoo at pinapili niya ako. Ikaw ang pinili ko, Elena. Pinili kita kasi mahal kita. Kaya okay lang ba na piliin mo naman ako ngayon? Piliin mo kami ng kambal. Pagtatanong kay Elena at napatingin siya sa kambal na nakangiti sa kanya. Unti-unting napaiyak si Elena at niyakap ang kambal. Sobrang saya niya dahil nakita niya na rin ang kambal na 9 na buwan niya ring dinala sa sinapupunan niya. Sumali rin si Caleb sa yakap at pakiramdam ni Elena buo na ulit siya. Kinasal na nga si Caleb at Elena. Hindi man nakadating si Miguel sa kasal nila, binati naman sila ni Miguel at binigyan pa ng regalo. Mama, kailan po kayo manganganak? Tanong ni Hope kay Elena. Ngumiti naman si Elena at pinisil ang pisngi ni Hope. Malapit na, anak. Ilang linggo na lang. Basta babantayan niyo ni Kuya Angelo ang kapatid niyo, ha? Oo naman po, Mama. Akong bahala sa mga kapatid ko. Yari sila sa akin kapag may nang-away sa kanila. Banta ni Angelo at natawa si Elena. Kasalukuyan kasing nasa kwarto nila Caleb at Elena ang kambal. Sabay-sabay naman silang napatingin kay Caleb na may dalang tray at 3 basong gatas. Huwag niyong kulitin ng mama niyo, baka ma-stress yan. Bili ni Caleb at ngumuso lang ang kambal. Gusto po namin makita ang galaw ng baby daddy. Sambit ni Hope at kinuha ang inabot ni Caleb na gatas. Basta huwag kayo makulit, okay? Pagtapos niyo uminom ng gatas, ihahatid ko na kayo sa kwarto niyo. Naintindihan niyo ba? Saan muli ni Caleb pero ngumuso na naman ang kambal at yumakap sila sa nanay nila. Mama, pwede po bang dito na kami matulog? Please? Pakiusap ng kambal at ngumiti na lang si Elena sabay tango ng ulo. Of course, dito na kayo matulog. Saad ni Elena at tumingin siya sa asawa niyang inirapan lang siya. Bakla talaga. Bulong ni Elena. Sa higaan na nga nila natulog ang kambal. Masayang pinapanood ni Elena ang kambal at si Caleb na mahimbing ang tulog. Hindi niya mapigilang mapangiti na parabang dati pangarap niya lang ito. Pero ngayon nasa tabi na niya at nadagdagan pa sila ng isa. Nasaktan man sila sa nakaraan pero ngayong naging masaya ang kapalit nun. Minsan may mga pagsubok na darating sa atin at mapipiliin tayo kung